Game. Good afternoon, ladies and gentlemen. Before us begin with the recitation of the Oratio Imperata since COVID-19, prayer for the protection of anti-Christian Philippines, Lord's Prayer, Hail Mary, and the Glory. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the Nomine name of the Patri et Father, the Son, and Filii the Holy Spiritus Spirit. Sancti. Amen. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and deepened many lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stop its transmission. Protect the medical experts that administered the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Protect those who care for them, grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our enemies. Grant all peace to our Lord Jesus Christ, your Son, Who lives lives and and reigns lives with with you you with the in the Holy unity of the Holy Spirit, Spirit, one one God, God, forever forever and and ever. ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our condition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray pray for for us. us. Saint Raphael the Archangel, Pray pray for for us. us. Saint Roch, Pray pray for for us. us. Saint Lorenzo Luz, Pray for pray for us. us. Saint Pedro Calungsod, Pray for pray for us. us. Prayer for the protection of anti-Christian influence. God our Father, we implore you to ask for the enlightenment and rescue and repentant success of the organization Anti-Inclusion Philippines. We ask for the repentance of the group from the false judgments of other people, including its former members. Rescue us from false sense of power and deliver us to the lesson of revenge that comes from the dead. Keep us in putting God first, whatever is the religion of their core team, including the founder, while being inclusive to all those who are in need of inclusion, especially persons with disabilities, LGBTQI+, people confused with their gender, ethnic groups, and poor of the poor whom you also love. Help us to stop ourselves from manipulation with other people and resorting to unjust grudge, conspiracy, and violence, which may affect the people they are trying to serve. We beg for its founder and his core team to be enlightened to see the lies behind the false doctrine that impure and violent motives of the false accusation we make and believe and open the eyes to the truth of the violent motives. Help us humble ourselves, O Lord. Help us to realize that fear, envy, anger, unforgiveness comes from Satan. May he stop every pride in his own way. Please allow us to know ourselves as child of God. We also pray for those people who are pained by anti-Christian to repent of their guilt and hope without resorting or believing in any false accusations made by either them or any enemy they encounter. Forgive us from our accusations in any form and from all the wrong things. In your eyes, the organization. This God, your name, Amen. Amen. Our Lady, help of the sick, Pray pray for for us. us. Saint Joseph, Pray pray for for us. us. Saint Roch, Pray pray for for us. us. Saint Lorenzo Luis, Pray pray for for us. us. Saint Clare Montemarco, pray Pray for for us. us. Saint John the Baptist, pray Pray for for us. us. Our Lady, help of all Christians, intercede Intercede for for us. us. Saint Monica, pray Pray for for us, our us. family and Our friends. friends. Saint Augustine, pray Pray for for us, us, our our family family, and and friends. our friends. Saint Michael the Archangel, Saint Benedict, Pope Saint Peter, and Pope Saint Paul II,
Rescue us from our unintended wrongs. Let the Holy Spirit have mercy on things in our everyone, all organizations, other people, forming the work, the organizations, and make terrible mistakes, and those people who are the conspiracy impulsive, anyone and hands. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang The Inclusive Report. Nagtaka kayo bakit Monday ako nag-report ngayon? Actually, may surprise ako sa inyo, mga ka-inclusion. At higit sa lahat, kailangan nyo malaman mamaya-maya sa ating pag-uulat ngayon. Napansin nyo rin na wala tayong PowerPoint pa so far kasi ginagamit ko pa yung laptop for extracting the music video na ipapalabas tomorrow. Wow. Magugulat na kayo tomorrow kung sino-sino yung mga nasa mukha. 5 yung nasa mukha. 5 mukha yan. Kabilang na ako dyan. Yung 4 na matitira, yan, malalaman nyo tomorrow. Pero yung mga kumanta, mga ka-inclusion, malalaman nyo rin kung sino-sino. Excited na ba kayo? So, ako excited na ako. So, bakit walang intro ang TIR ko? Saka yung yun na nga, dahil nagna-laptop, may ginagamit pa yung laptop. Medyo matatagalan pa ng kaunti. Siguro pag nag-okay na yan, maaari na tayo present in later minutes. So, anyway, mga inclusion, mag-ano muna tayo, bukas ay special non-working holiday. At kasi pinagdidiriwang natin bukas ang patrona ng ating bansa, ang mahal na Birhen Kalinis-Linisan o yung kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o yung tinatawag nating Feast of the Immaculate Conception. Magkakaroon. So, ating ibahagi natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea. Isinugo niya sa dalagang birhen na ipagkasundo mapangasiwa ng isang lalaking nangangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David at ang pangalan ng dalagang birhen ay Maria. Paglapit ng anghel ay sinabi sa kanya, "Binabati kita, ikaw na kinalugdan. Ang Panginoon ay kasama mo, kapuri-puri sa mga kababayan." Nang makita ni Maria ang anghel, siya ay naguguluhan sa kanyang salita at pinag-isip niya kung ano kayang uri ng bati ito. Sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya ng Diyos. Narito,
Ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang ipangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ang magiging dakila at tatawaging kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ninuno. Siya ay maghahari sa tahanan ni Jacob magpakailanman at ang kaniyang paghahari ay hindi magwawakas. Sinabi ni Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Yamang ako ay hindi nakakakilala ng isang lalaki. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, darating sa iyo ang banal na espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ng dilim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito ay ang papanganak at tatawaging anak ng Diyos. Nandito ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ito ang ngayon ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao. Siya na tinawag na baog. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari. Sinabi ni Maria, narito ang aliping babae ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at iwanan siya ng anghel. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Base sa aking binasa, mga ka-inclusion, nakasaad dito ang paghahanda sa kapanganakan ng ating mahal na poon, Jesus. At ngayon nahaharap na tayo sa krisis ng pandemya. Kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa, at kawalan din ng mga hindi mapailuwanag na bagay sa pali-paligid. Itong kapanganakan ni Kristo ay siya magiging ilaw na rin ng ating tahanan. At ang kapanganakan din yan at ang kanyang kapanganakan ay magiging udyat ng kasayahan. Paano naman kung ngayon, pandemic na yun, ano kami makakapagdiwang ng Pasko? Wala kaming pera, wala. Ang mahalaga, nagdidiwang tayo ng mahalagang kapanganakan ni Jesus. Yun ang kahalagahan ng pagdiriwang ng araw ng Pasko. Hayaan nyo ang pera at ang pagkaganid ay sandalian lamang yan. Kasi hindi nga natin saglit lang yan dadaan sa inyo. Saglit lang. Halimbawa, pag mayroon ka wala ka man, mabilis lang yan. Pero ang mahalaga, mga ka-inclusion, nagdidiwang tayo ng Pasko. Kasi inaalala natin ang pagkasilang ni Jesus. Dahil yan ang pinakamahalagang pagdiriwang sa buong mundo. Ano man ang iyong relihiyon. Nakikita nyo. Magwawagi rin tayo kung ano ang dapat. At ang higit sa lahat, dapat
ipagdasal natin at hilingin natin sa Kanya na sana magwakas na ang hirap na dinaranasan natin, lalo na itong COVID-19 virus pandemic na hinaharap natin until today. Be thankful pa nga dapat tayo kasi we are safe. Yung iba nga sa mga frontliners din natin, nagsakripisyo para sa panganib at kaligtasan na rin. Kaya dapat ipagdasal natin kung ano ang meron. Ipagdasal natin ang isa't isa. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot mga ka-inclusion. Mahal, ang pagmamahal ng Diyos at pamilya ang pinakamahalaga. Di bali, wala kang pera. Di bali, wala kang trabaho pansamantala. At di bali, nakakasama mo rin ang Panginoong Diyos. So, bukas ng umaga, ipapalabas natin yung public address ni Presidente Duterte kasi hindi ko siya magagamit today. Hindi ko mapapalabas today because we are presenting right now. Alas 8 ng umaga na ngayon or 8:30 ng umaga na nga tayo magpapalabas ng ating hanap buhay para sa ating mahal na Pangulo. Bukas ng alas 8, live sa Inklu Radio na rin. Kaya be thankful na lang tayo kung ano yung mga plano ng ating Panginoon sa atin. At dapat nga magpasalamat tayo kung ano yung problemang hinaharap. At ayan, naka-laptop na ako na yon finally. Kailangan natin switch na into laptop. Magbabalik po ako makalipas ang ilang paalala.
liwanag at di kanya. Ah, so, nagbabalik po tayo mga ka-inclusion at ating sisimulan natin yung ating talakayan tungkol sa International Day of Persons with Disabilities. So, bibigyan ko kayo ng background on aking report today, yung International Day of Persons with Disabilities. So, what is it, mga ka-inclusion? So, ito yung aking topic na. So, kada December 3 ng bawat taon, pinagdidiriwang natin ngayon yung International Day of Persons with Disability sa pamamagitan ng United Nations noong 1992 pa naman. So it has been observed by varying degrees of success around the planet. So the observance of the day aims to promote an understanding of disability issues and mobilize support for dignity, rights, and well-being of persons with disability. So ang layunin nito, suportahan yung karapatan, dignidad, at ang well-being, yung kalusugan na rin. Hindi lang yung mga yan, pati na rin yung pangangalaga at pagkalinga. It also seeks awareness of gains to be derived in the integration of PWDs in any aspects of political, social, economic, and cultural life. Noong 2007, ito yung term, International Day of Disabled Persons. Yung nagsimula siya noong 1992 hanggang 2007. So each year of the day, kada December 3 nga, kagaya na sinabi ko, nagpo-focus tayo sa mga issues. Nagpo-focus tayo on different issues na nga. So ito yung essence of International Day of PWD. Yan na nga, kagaya na sinabi ko, naproklama siya noong 1992 sa UN General Assembly Resolution 47, Section 3. Ang layunin, ipalaganap ang karapatan at ang well-being ng PWDs sa lahat sa kalahatan ng ng panlipunan at ang paglikha at ang pagtaas ng kamalayan sa sitwasyon ng PWDs sa bawat aspekto ng political, social, ekonomiko at kultura. Building on many decades of UN's work in the field of disability, the Convention on the Rights of PWDs, adopted in 2006,
has been further advanced to the rights and well-being of the person with disabilities in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and other development frameworks. Yan, mga risk reduction, charter of inclusion with PWDs in humanitarian action, new urban agenda, pati yung Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development. Ano ang tema nga na yun ng International Day of Persons with Disabilities? Building back better toward disability inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world. Biruin nyo, paano tayo magiging inklusibo sa mga PWD etong panahon ng COVID-19? When launching the UN Disability Inclusion Strategy in 2019 June, sino ba tong Secretary General? His Excellency Antonio Guterres state that UN should lead by example and raise the organization's standards and performance on disability inclusion across all the pillars of work, from the headquarters to the field. So ang layunin ni His Excellency Guterres, ipalaganap ang kamalayan ng disability inclusion saan man panig sa trabaho, maski sa UN. Itong UN Disability Inclusion Strategy, ito yung haligi ng sustainable and transformative progress on disability inclusion. Dine-check ko kung meron tayong tunog kasi baka mamaya magreklamo, walang tunog. Ayun, gumana naman. Continue tayo. Ito nga, naka-include sa plano na ang UN system ay dapat pag-aralan muli yung kompletong realisasyon ng human rights sa lahat ng PWDs, hindi yung sa mga patay-patayan lamang. Sa totoo lang, dapat hindi yung patay-patayat lamang ang inaano natin. Ang ina-underside lang natin din mga inclusion kung paano ninyo ma-realize yung human rights din sa PWD. Hindi yung magreklamo kayo na kasalanan ni Presidente yung pagpatay sa mga tao. Akala nyo kayo lang ang may human rights. Kami rin. Kami rin. Hindi lamang kayo, kami rin. Kami rin. Kami rin. Meron din kami human rights. In recognition of this commitment, the Secretary General submitted in October 2020. Ayan, yung comprehensive report, yung kauna-unahan on the steps taken by UN
system to mainstream disability inclusion and implement the strategy since its launch. So, ayon kay Secretary Guterres, oh, kailangan na natin iplano to mga kapatid na nasa UN. Iplano natin to sapagkat mahalaga ito sa atin at higit sa lahat. Huwag tayo papatay-patay. Kasi kawawa na nga din ang mga PWD. Kawawa mga PWD kapag kayo kapag initsipwera natin sila. Karamihan sa mga PWD sa ating lahat namumuryot na lulungkot at higit sa lahat nahihib. Parang nababalisa sila dahil sa COVID-19 pandemic. Nakakaawa na nga. Lalo na yung mga naka-wheelchair. Gusto na nilang lumabas. Ang akin lang naman mga ka-inclusion, dapat pasalamat natin kung ano yung sa totoo lang kasi realize ko noong unang yung ka-anunsyo ni President Duterte na magkakaroon ng lockdown on the entire Luzon. Ako ay nalungkot talaga. Sabi ko, paano na ang aking trabaho? Hindi, kawawa ng anak ko. At paano ang aking pamilya? Paano ang mga gastos ko sa bahay? So, ayun na nga mga ka-inclusion, kailangan din natin tanggapin ang realidad ng ating buhay. Dahil hindi lahat ng pagsubok ay madalian. Ang pagsubok ay pagsubok. Kaya natin labanan. Anyway, ito yung topic nga na sinabi ko kanina. Building back better toward a disability inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 era. Disability inclusion is an essential condition to upholding human rights, sustainable development, and peace and security. It also central the premise of 2030 Agenda for Sustainable Development to leave no one behind. Sa madaling salita, inuunti-unti na ang plano ng United Nations sa mga PWD na wala dapat na maiiwan. Ayan ang isa sa mga layunin ng Hansen Inclusion. Walang maiiwan. Kapag mayroong problema, pag-usapan natin yan na maayos. The commitment to be realizing the rights of persons with disability is not a matter of justice, but it is an investment in a common future. The global crisis of coronavirus disease is deepening pre-existing inequalities, exposing the extent of exclusion and highlighting that the work of disability inclusion is imperative.
nawawala. Kumbaga, nawawala. Kumbaga, people with disabilities, 1 billion people. Tayo, imagine tayo ay hindi napapansin sa ating lipunan. At ang masakit, natatamaan tayo sa krisis na to. Base sa kamatayan. Even normal circumstances, PWDs are less likely to access healthcare, education, employment, and participate in the community. Kaya sinusulong ng UN na walang maiiwan sa mga PWD. Kaya na nga, itong disability inclusion, yan yung magbubunga ito COVID-19 response na unti-unti natin na pagtatagumpay. Yan ang virus o virus, as well as the building back better. Kumbaga, inuunti-unti natin. Ngayong taon, itong International Day of PWDs ay kapareho ng Conference of State Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. At ay ang binabasa ko kanina. Binabasa ko na ito kanina mga kaibigan. And will be observed to what the week in conjunction with the 13th section of CSPP to the CRPD. Yan. Yan ang katotohanan. December 3 din, kaya sinabi ko kanina, not all disabilities are visible, but also focuses on spreading awareness and understanding of disabilities that are immediately apparent, such as mental illness, chronic pain or fatigue, sight or hearing impairments, diabetes, brain injuries, neurological disorders, learning differences, cognitive dysfunctions, among others. Base sa WHO report on disability, 15% ng populasyon sa buong mundo ay nabubuhay na mayroong kapansanan. Or 1 bilyong katao. 450 million yung nabubuhay na mayroong mental condition. 2/3 hindi kailangan ng medical health dahil sa takot, diskriminasyon, at pag-uusisa. Another 69 million individuals ay na-estimate to sustain traumatic brain injuries. So ito yung mga halimbawa ng mga tao na merong kapansanan na hindi na nga nakikita. Pero paalala na rin
sa kahalagaan ng removing barriers for our people living in disability, both visible and invisible. Kaya na sinabi ko kanina, itong COVID-19 pandemic, nagbubunga siya ng isolation, disconnect, disrupted routines, and diminished services na pwedeng makaapekto sa buhay at ang pag-iisip ng mga taong may kapansanan. Mas matindi ang mental health. Kung tutuusin. So ano ang ginagawa natin ngayon sa buong mundo? We are strive to provide frontline services and support people with disability all over the world. IDPWD is more than just an annual day, but a movement used to break down barriers to inclusion and advocate for the rights of PWD. So, sa madaling salita, hindi lang ordinaryong araw ang IDPWD. Ito ang kilusan para mawakasan ang mga pagkukulang, pagkatakot, laban sa inklusyon at pakikibaka sa kakapatan ng PWD. Sa Pilipinas, ito ay tinaguriang Proclamation 1157 na pinirmahan ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo noong December 3, 2006. Hindi ko na gaano babasahin na to kasi ito ay sa batas. Another connection. Ito yung RA 7277 or your Magna Carta for PWDs. Ito yung Act providing for the rehabilitation, self-development, and self-reliance of the disabled person and their integration to the mainstream of the society and for other purposes. Mga ka-inclusion ha, gobyerno pa rin to. Ito yung batas na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino. So, yan. Gaya ng sinabi ko, parte nga tayo ng Philippine Society na kung saan dapat ang gobyerno ang magbigay ng suporta para sa pagsasaayos ng mga may kapansanan. Dapat nga sundin ang rehabilitasyon, self-development at self-reliance sa disabled person. Dapat lahat ng mga gobyerno, hindi lang yung DOLE, DSWD, NCDA, hindi dapat, lahat tayo dapat magtulungan dito.
mabigyan din ng sapat na edukasyon, at ang higit sa lahat, huwag natin tanggihan na makapasok sa paaralan ang mga mga batang may kapansanan. Kaya nga binuo ang special education, inclusion, para mapalakas ang pag-aaral ng mga PWD at lalong sundin ang mga patakaran. Dapat nga, itong DSWD dapat magbigay ng mga programa para sa PWD na mahihirap lalo. Ayan, yung mga TV stations, including the media, dapat merong sign language interpreter na nagsa-sign language. I cite example. ABS-CBN News, TV Patrol yan. Nagsa-sign language na sila. Kung ano yung mga dapat nangyayari. Meron kasi akong kakilala na sign language interpreter doon sa TV Patrol. Napapalakas siya. Siya yung director ng Center for Inclusive Education sa BINIL. Ma'am Nikki, kung nanonood ka po, hello po. So, dapat ang pamahalaan magbigay din ng sapat. Yan, yung transportasyon. I heard last 2017, yung dating alkalde ng Taguig. Panahon ng ASEAN. And, diba, dumalaw si Canadian Prime Minister Trudeau at saka ang former NCDA head na si Mrs. Carmen Subiaga. Nakita ko yung picture nila. Ang ganda talaga ng plano. Nagpapasalamat din ako kay former Mayor Alfredo Tinga sa inyong mga sasakyan para sa PWD na naka-wheelchair. Sana ang DOTR naman palawigin nyo pa yung mobility ng PWD. Lalo na yung mga, yan, tama yung ginagawa nyo yung Egypt, pero paramihin nyo na paramihin yung Egypt. Para mayroon ding access sa mga PWD at hindi na sila makakasakay. Ay makakasakay na sila kahit naka-wheelchair. Diba? Ito naman dapat ang DSWD, dapat tulungan din. Magkaroon na yung yan. Cite for example, yung diskwento sa PWD. Yan. Yung mga sasakyan, yung mga selected groceries, pagkain, maraming yan. Ito. No entity, whether public or private, shall discriminate against a qualified disabled person by reason of disability in regard to job application procedures. Yan. Ginagawa na rin yan. I am thankful
na ang Project Inclusion Network ang nakaalala sa akin. I am thankful dahil yun na nga, kumusta kami one by one. Kung walang Project Inclusion, hanggang ngayon, nakadepende pa rin ako. Pasalamat ako sa Project Inclusion Network dahil sila ang nagbigay ng tulong para sa mga PWD. Pasalamat din tayo sa St. Benilde, sa CIE. Noong panahon ni Dr. Dean, thank you rin po. At yung SIP career placement ng St. Benilde. Dati si Mrs. Catalan. Thank you ako. Kaya kagaya ng sinabi ko, dapat ito pa, yung dapat hindi taasan yung pamasahe at hindi tatanggihan. Kahit orthopedic ka or yung sa pagsakay mo sa lupa, sa yung mga barko, yung mga sasakyang panlupa, pati na rin yung mga eroplano, dapat hindi tayo tinatanggihan. Breaking news mga ka-inclusion na ang Prieto Diaz Sorsogon ay niyanig ng magnitude 6.4 na lindol. Ngayon lang. So sa mga kapatid nating mga Sorsogonon, mag-ingat po tayo, Diyos mabalos. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa lindol sa hall. Ayan. Dapat walang PWD ang malalait. Base sa kapansanan. Ayan. Ito na nga nyo. Ito yung ayon sa batas bilang or Republic Act 9442. Naantok na. Ayan, yung Magna Carta. In-amendment na to. Ito na nga yung panahon na nilagdaan ni Pinoy. Ay, hindi ni Pinoy. Nilagdaan ni dating Pangulong Arroyo. Yung Section 39 and Section 40, yan dapat ang pinakamahalagang lipunan sa ating kasaysayan. For the purpose of this chapter, public ridicule should be defined as an act of making fun and contemptuous imitating and making mockery of PWD whenever in writing or words in action due to unfairness. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng lumait ng taong may kapansanan. Kasi, ano ka makakalait ng may kapansanan kung ikaw mismo ay hindi mo alam sa sarili mo na nakakalait ka na pala.
Hindi mo rin alam kung ano yung mga pinaglalaman. Pwede kang kumita. Sakit. Section 40. No individual, group, or community shall execute or any these acts or ridicule against PWD in any time and place which imitate or result in loss of self-esteem of the latter. Yan, masasakit lalo yan. Hanggang ngayon, uso sa mga trolls to. Narito ang mga parusa at multa para dito. Unang paglabag. Multa na 50,000 hanggang 100,000 piso o pagkakulong ng hindi lalampas sa 6 na buwan hanggat 2 taon. Another one, for any subsequent violation, a fine of not less than 100,000 pesos but not exceeded 200,000 pesos or imprisonment not less than 2 years but more than 6 months. Pabigat to ng pabigat, mga kaibigan. Ito, yung pag-aabuso ng pribilehiyo, mapaparusahan ka ng pagkakulong ng 6 na buwan at magmumultahin ka ng 5,000 hanggang 50,000 piso or parehas ayon sa batas. Kapag ang violator ng ay corporation, liable ka. Kapag ang violator ng ay isang dayuhan, deport ka. After ka makulong, madedeport ka pa. Maglahad na tayo. Itong the International Day of Disabled Persons aims to promote the rights and well-being person of disabilities in all spheres of society. So, International Day of PWD is a UN-sanctioned day that is celebrated internationally on December 3. So, sabihin ko na sa inyo ang katotohanan. Ang lagi nyo tatandaan kapag mayroong PWD is respect and etiquette. Hindi lang sa PWD, sa pangkalahatan and vice versa. Respetuhin mo kung ano ang kapansanan ng nakikita mo. Bago tayo mag-wrap up, meron ako nakalimutan pang isang topic. Kada unang linggo ng Disyembre, pinagdidiriwang natin ang Sundays, Handicap Sundays or Disability Sundays. Yan, pag-alala na nga ng simbahan sa mga taong may kapansanan. Yan. In connection na rin dito sa International Day of People with Disability. So,
That's the end of my presentation, mga ka-inclusion. Ngayon, ako'y natutuwa dahil Monday, nag-PIR tayo at overtime pa tayo dahil wala tayong kalaban-laban. Nag-overtime tayo. Pero okay lang. Kasi ako naman din ang producer. Anyway, mga ka-inclusion, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga presenters kasi pinagkaisa tayo. Kinaya natin together na, di ba? So, dapat ngayon, dapat tong Sabado, mag-report ako. Pero, ito, nagbigay na tayo ng napapansin nyo. Ayan, itong mga flash report, napapansin nyo yan ay mahalaga. So, tomorrow, ipapalabas sa HNI pages at saka sa YouTube ang official version ng One Inclusion Forever. Again, kagaya na sinabi ko, 5 mukha ang makikita nyo. And then the rest, kumakanta. Pagpasensyahan nyo na kung medyo mahihain ng iba. Okay. Abang na lang tayo. Kasabay ng IDPWD, naglunsad na rin tayo ng logo ng Hansen Inclusion for the year 2021. Ang tema ito ay yung We Include Our Yes. So, 2 things.
the quincentennial commemorations of Philippine Christianity, and also the quincentennial anniversary of Battle of Mactan, na kung saan si Dato Sipulaca o si Dato Lapu-Lapu ang nakapatay kay Fernando Magallanes sa isla ng Mactan. Merong other meaning itong kung bakit barko at saka may cruise. Itong barko kasi isa-side ko yung sinabi ni Christian Chan nung Sabado. Sabi niya, kung mapapansin nyo yung alon at yung barko, tayo yung lumalakbay. Tayo yung lumalakbay sa ating mga pangarap. Ayan. So bilang Pilipino, kasama tayo sa oo para sa kapwa nating Pilipino, including PWD, yung mga bakla, tomboy, at saka bisexual. Dalawa ang dual sexuality. Mga katutubo, mga mahihirap, at maging mga ordinaryong tao, pati mga artista at mayayaman. Mabuhay ang inklusyon Pilipino. So, eto na ang pasabog. Nag-overtime tayo konti. Nag-overtime na ako. Every Monday, Wednesday, and Friday, magti-TIR na ako instead of Saturdays. Kasi mas mahirap ang Sabado at meron kang may ginagawa ka. Kaya ayan, every Monday, Wednesday, Saturday yan. Sir, bakit hindi mo na lang gawing weekends? Alam nyo, kailangan ko yan magpahinga. I need to rest din kasi ayaw ko ng night person. Kung tutusin, ayaw ko ng night person. Nagkataon na nga lang 10 o'clock lagi every ayan. I'm thankful naman ako. So, ang mangyayari, every Monday, Wednesday, Friday, 10 o'clock. And then, nakabreak ang TIR. Simula December 21 hanggang January 1. Yan. Yan yung mga oras na hindi ako magre-report. Dahil kailangan ko rin ng konting pa. Yan. I-enjoy na rin natin yung holiday. So, mag-order na kayo ng tote bag mga ka-inclusion. Ang tote bag is 200, ang pinakamaliit. Medium size is 225 at ang malaki is 200 pieces. 250 pesos. Order na kayo. Order na kayo mga ka-inclusion kasi matumal yan. Kailangan nyo pasalamatan natin yung Ateneo Speed. 31 orders in just a week.
In just a week, 31 orders. Sabi ko, ang laki ng ano. Sabi ko kay Miss Balatbat kahapon, Madam, sa inyo na lang yung ano, huwag niyo na akong bigyan ng 75 pesos. Sabi niya, hindi. Bigyan ka rin namin. Well, wala akong magawa. Donate ko na sana sa kanila yan. Pero, I'm thankful. Kung na dapat tayo ay maging appreciate ko ano yung mga bagay-bagay sa ating paligid. Ayan, yung sticker, bumili na kayo, worth 200 na rin. Yung for the 4th year anniversary. So, bago tayo magtapos mga ka-inclusion, meron tayong babatiin ng mga mahalagang yan, yung mga mahalagang meron tayong babatiin ng mahalagang bakit nawawala ako? Yan. Gahang pa tayo. Meron tayong babatiin ng mahalagang tao. Mahalagang organisasyon na naging parte ng aking buhay, mga ka-inclusion. Ang katotohanan mga ka-inclusion, ako ay nagpapasalamat din sa Autism Strong Philippines din sa pagkalingan nyo rin sa akin. Maski na rin si Project Inclusion at lahat ng mga kakilala. Lahat ng mga taong nakilala ko sa panig ng inclusion. Maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, ako yung hirap na hirap. My advice to other disabled people would be concentrate on things your disability doesn't prevent you doing well, and don't regret the things it interferes with. Don't be disabled in the spirit as well as physically. By Stephen Hawking. So that's the end of our presentation, mga ka-inclusion. Tayo ay dapat magpasalamat tayo kasi bukod sa buhay pa tayo, baka sabihin, bukod sa buhay tayo, baka sabihin ng iba, mag-ano na lang kayo, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot mga ka-inclusion. Ipakita nyo kung anong talento nyo, ipakita nyo kung anong kakayahan nyo, at ipakita nyo rin kung ano ang atin. Kasi, kapag hindi natin pinakita lahat ng mga karapatan natin, tatalo tayo. Gusto nyo ba yun? Matalo tayo forever? Ayaw nyo, di ba?
So anyway, maraming salamat at magandang gabi. Nag-overtime tayo ng 21 minutes. So good night po and God bless. Pagpalain tayo ng Diyos, ang may buhay, one inclusion forever, HNI, God bless.